Taiwan na akong Taiwan. Ngayon mo lang matitikman, tatak ng panday. Walang himala. Naalala niyo pa ba yung mga linyahan na yan? Stores, no, kung 2000, anong gagawin nyo, no, na yung tao dito, yung sinabihan kayo dati na, dati 30,000 na mga customers na pumapasok sa isang sinihan, isang sinihan, 30,000, customers, na isang araw lang. Pero ngayon, wala yata 100 na customers ng isang araw. Well, hindi ito hindi ito gawa lang. Yan ang sabi mismo ng isang taong 4 na dekada nagtatrabaho dito sa sinihan. Ngayon, 4 na dekada, 40 decades. 4 decades pala, sorry. 4 decades. Mas matagal pa yung edad yung sa iba sa inyo. Mga stories pag-uusapan natin ng isang itong dokumentaryo sa News 5 Everywhere. Itong segment ng dokumentado tungkol sa banta ng online streaming sa mga sinihan dito sa Pilipinas. At alam niyo ba, hindi ito, papaligo-ligo, disaster tutupan tayo. So, sit back, relax, and enjoy the show tayo dito. Okay? Ngayon, ito kasi very, very interesting kasi ito yung tatalakayin natin. So, sinimulan natin to, Kailangan natin, tsaka, pa-subscribe na lang sa aking channel sa mga baguhan dyan. Oo, tapos like na rin yan para, tumakas yung para makilala ang aking video. So, simulan natin, let's go. So, ito yung napapanood ko, yung News 5. Yung mga stories, Ito, kwento lang sa'yo, ano ba yung lumalabas dito? Ito. Let's go. Panahon ng online streaming, maraming Pinoy ang madalang. Ganyan yung Siki. Ganda, Online crush kasi siya. Sheesh! Ang manood ng sine. Ang mga sinaunang sinehan noong dekada 80, tuluyan na nga bang mababaon sa limot? Ang kwento, dokumentado sa aking report. Nung araw na ang Avenida parang Las Vegas, malalaking parabola na pumuputi sa field-up yan. Oh, okay. But to be honest, di ako nakakarating ng dyan, yung Avenida noong pala na yun. Okay? Sorry, pero huwag mo huwag mo sa baka sabihin, papalusot. Paggalata kang may edad, papalusot. Hindi. Napakaganda nito. Parang nasa Las Vegas talaga. Sa mga sumasayaw na ilaw at di natutulog na kalye noong dekada 80, isang lugar ang nagsibing pinto sa iba't ibang mundo. Sa mga eskinita ng Recto, Avenida at Quiapo, madadaanan ng mga dating pinilakang takip. Dito mismo sa isa sa mga huling standalone cinemas, naikwento sa ating Mr. Chavez, 4 na dekadang nagtrabaho sa sinihan, ang dating Grabe, lumang-luma, parang sinauna talaga, Parang napabayaan lang, di ba, mga stories? Tet ng usami. Anong klase po bang mga pelikula yung pinapalabas na? Sina FPJ po. CJ, Dito Lapin. Kasi yung sa mga, dito, sa mga dyaryo, ganito yung mga ganyan pinapakita, mga black and white pa. Noon. Tapos talagang black and white na siya. Grayscale yung talaga. Santos. Napakalabas. Sa araw. Wala na sandal.
Napakalayo. Gusto sa pag-fight ang tao rito. Paano? Tulong-tulong yan. Yung yung cinema talagang standing talaga. Yung di pa organized, di pa siya computerization. Ipindutin mo lang, ilan kayo? 5, 2, 3. Lalabas yung O kaya kung may handa yung parang ticket na alam mo yung Tom's World na ticket, parang ganyan na ganyan similarity. Yung mga customer dito, hindi makapasok sa loob kasi sobrang puno. Ambil tayo na lang dito sa tayo lahat ng pasok. Hindi dito. Oo, ito. Hindi kasi yung typical na parang mall noon eh. Ba't kasi nasabi ito? Pag-alata ng may may edad na, pag-alata ka ng edad, ano ba? Noong araw, magkakasunod ang mga sinehan dito sa may Recto Avenida sa Maynila. Sulag na lang ditong audio theater na ngayon ay terminal mall na. Sa pagkakatayo rin mo, kasi naharangan na ako eh. Kung galing dating mga customer ko ng mga Bulacan, Pampanga, Monumento, ito, hindi, nasa muna. Grabe. Alam mo, mga stories na, ito, adoptatok muna tayo. No? Napapansin ko yung mga building yan. Talagang, na yan, yung parang, hindi na siya yung parang safe para pag, huwag naman sana, huwag naman sana, na ito ba yung maligay, mga babasa. Ito na sila, may mga muna ron. Saka yung mulutan. Ng tao, papunta rito. Ganyan yung okay. Parang ganyan yung parang projector nila. Kasi ngayon, mga stories, meron kasing pinakita yung projector. May dadaling kang parang maliit lang, parang hard drive, kumbaga. Yun yung bibigay sa'yo. Isang lang yun, parang isang pelikula na yun. Kasi dati mga stories, no, yung panahon lagari pa nun, bibisikleta, madala yung parang film. Okay? At every time, panood ko yung isang dokumentado, o sabihin, nagpagalatang may edad na. Dahil napanood ko kasi sa YouTube, okay, yung about sa, mamaya, ko lang yan, i-relagay ko sa description yung tawag. Basta may naka-bisikleta, tapos meron siyang parang film dito, nagari. Every time na may papalabas, pasahan yan. Parang gano'n. Para parang i-play doon sa gano'n, ganito ganyan. Aral na ng mga gusto. Kayo po ba? Kaya napapansin nyo, minsan umaabot ng 30 minutes bago magsimula. Hindi kayo nag-try na sumabi. Hindi na ka nag-act sa bahay. Kasi, nagawa mga talaan na hindi. Taiwan na akong Taiwan. Ngayon mo lang matitikman, tatak ng panday. Walang himala. Naalala niyo pa ba yung mga linyahan na yan? Dito yan sa teatro, yun ang narinig. Okay, so yun lang naman, yun ang i-react ko. Kasi, napanood ko na yung, eventually yung buo ito. Ngayon, dadaan tayo, talagang, ito yung sa producer, hindi siya binigyan ng pelikula kasi exclusive na yung mga artista, yung mga malalaking kumpanya. Ito sabi niya minsan siya, ganito yung sistema, lalabas kita, pero ayaw mong lalabas ka sa iba, parang ganun. Exclusive kaya yung mga standalone na sinila niya. Wala nang mapapalabas na. Tsaka yung yung piracy, 30 pesos na DVD sa bangketa versus sa 100 pesos sa sinyan.
Yan yung according to kay Mr. Chavez niya, 30% na nagbabawas sa kanila dahil sa piracy. At totoo naman, diba? Kasi mga stories yung kung anim kayo sa pamilya, 600 pesos yun ang gagastusin niyo sa yan. Sa pirated, 30 pesos lang yan eh. Pamilya naman na manonood, diba? Ngayon, sinihan nila, for sale na. May gumagawa ng condominium, interesado. Mga stories, nakakalungkot, pero totoo talaga. Yung dating pinilakang tabi, no? Kalawangin na. Ngayon mga stories, no? Babasahin natin ng mga comments sa mga tao, no? At alam niyo, no? Hindi na ako mag-react dito, no? Basta-basta ng mga tao, no? At tapos sa uli, doon na ako lalabas ng opinion, no? So, ngayon galing ito sa kay Aiden, no? Ito, sabi niya, dati yung bata pa ako, may sinihan lolo ko sa Tondo. Sarap lang ng bahay niya, piso lang yung entrance. Piso lang entrance. Star Wars lagi pinapalabas. Ito naman yung isa, comment na, ang malang sinihan dito, sa mga mall. Hindi ko sure sa mga old sinihan. Ito naman yung isa. Grabing naman kasi nagkikat dati kahit pa paano, 150 to 250 kayo pa eh. Ito naman yung ito naman yung isang comment. Sana binanggit din ni Manong yung Bomba Film. Isa yan kung bakit lagarin puno ng sinihan dekada 80 o 90. Alam naman natin kung ano yung tinutukoy dito. Okay, sige. Alam ko yun. Ito naman yung sinabi niya dito, no? Tama yung sinabi niya, ginawang exclusive yung Star Cinema at ABS-CBN ng mga artista. Yung ibang artista sa TV na lang nila pinapalabas. Well, totoo yun. Oo, may ginagawang exclusive yung Star Cinema and ABS-CBN. Yung sa ibang artista, like yung GNN, napapansin ko parang nagiging parang cry and error yung ginawa yung movie na yun. Kaya yung panahon yung 2015, 2016, bihira na sila na maglalabas ng pelikula. No? Wala lang yung mga pelikula, yung mga GMA Pictures, ganito na yun, or wala. Di ba? Wala lang yun. Pero yung panahonan kasi noon, medyo sila parang umaasa na rin sila sa mga teleserye. Diba? Kaya sa inyo doon sa comment section na lang sa baba. Kasi hindi ako sure gusto mo maglabas kayo ng talakay pag-usapin natin dito. Kasi ako, yun yung observation ko doon. Okay? Ito na yung next yung comment sa niya, maganda manood yung sinihan kapag maganda yung pelikula. O yung gusto mo talaga. Sugal na lang din kung maayos yung ugali ng mga nakakasabay mo manood. Kaso ngayon parang ang mahal na masyado. Lalo after pandemic. 2026 na pero hindi man lang bumaba ulit. Tapos madalas pelikula pa na tipong di pang sinihan yung kalidad. Lalo pa sa SM dito sa amin, talagang nilalagay pa sa Directors Club na mas mataas ang ticket. Yung iba, inaabangan ko sana. Okay. Okay, next naman tayo nun. Ito, sabi niya, dati pirated CDs and DVDs yung dati pirated CDs and DVDs. Ngayon, online stream na yung iba. Online stream na. Yung iba kasi libre pa at pirata din. Wala na, era na ata. Okay. Next comment naman, sabi niya, dati nanonood ako ng sinihan, 150 lang yan. Ngayon, doble ng presyo, kaya hanap tayo na lang ng mga alternatives para ma-enjoy yung mga naglalabasan yung movies. Next naman, ito, sabi niya, puro kasi luxury ang binibida ang mga sinihan. Ginagawang luho ang sine, imbes na simpleng libangan, gawin yung tig-50 yung ticket. Kahit sila pa ang upuan, maraming manonood dyan. Okay. Next naman, sabi niya, wala talaga, sobrang mahal na sinihan. Ang lalaki na din yung TV sa bahay-bahay. At your own time na pwedeng i-rewind. Mga sinihan,
Nababantot ang mga maingay na laging nakatayo. Okay. Next naman, siguro, ano lang ito? Dalawa na lang. Ito, sabi niya dito, bumagsak ekonomiya sa sinihan dahil sa MMFF. Taon-taon dagdag sila hanggang sa hindi naabot kayo yung pagkaraniwang manonood. Mas mura kung ano pang banyaga kahit higit na mas malaki ang production nun. And last but not least, no, sabi niya dito, lugi na nga mall sa mga sinihan, gagawin niyo pang mura. Mag-iipon at mag-budget para sa ganyan ang mga tao. Kaya wala talaga, wag na manonood. Okay. Yun yung mga so maraming sinabi ng mga netizens, no. Makikita nyo, alas lahat isang sinasabi, mahal talaga. Mahal talaga ang presyo ng sa sinihan. Okay? Ngayon mga stories, no, ito yung parte yung pinakagusto ko dito. Yung pinakagusto natin, alam nyo, opinion pa dito. Ito ay walang sugarcoating, ito ay diretso ako. At magbibigay ako ng analysis dito. Una-una, itong hayaan mo akong maging brutal and honest dito. Ang pinakamalaking dahilan kung bakit namamatay ang sinihan sa Pilipinas, hindi lang yung Netflix dito, hindi lang yung piracy, hindi yun. Ang pinakamalaking dahilan dito ay yung presyo. Okay? Noon, 90 pesos, 120, 150, kaya pa yun, okay lang yun. Pamilya kayo eh. Ngayon, almost 500 na para sa di ba? Kaysa na para sa 4 na tao. Isama mo yung popcorn and soft drinks, 200. Yung drinks na 150, yung parking fee. Diba? 5,000 na agad para sa pamilya na 6. Tsaka yung 5,000 na para sa mga 2 oras na entertainment. Mga stories na hindi lahat ng Pilipina kaya yan, ha? Okay? Hindi lahat ng pamilya may budget para dyan. At huwag niyong sabihin sa akin na mag-ipon ka na lang. Hindi porket hindi afford ng tao, ibig sabihin tamad sila o walang disiplina sa pera. At lahat talaga. Okay? Ito yung ang point dito na ito. Yung sinabi ni Random. Ito, tama siya dito, no? Ginawang luwang sinihan. Ginawang luxury experience. Lahat ng recliner seats, lahat director's lab, lahat premium. Paano yung mga taong gustong manood ng pelikula ng simple? Diba? Paano yung mga estudyante? Paano yung mga pamilyang gusto lang mag-bonding? Diba? That is, sinihan ay para sa lahat, mayaman, middle class, mahirap, lahat magkakasama sa loob ng sinihan. Yan ang sinasabi ni Mr. Chavez na sa dokumentary, di ba? Lahat ng klase ng tao nandito. Ngayon, parang sinasabi ng sistema na kung hindi mo afford, hindi ka welcome. Ang masama dun mga stories Diyan ang masama dun. Nakakalungkot yung mga stories, di ba? Ngayon, ito, let's be real, no? Di lang presyo sa sa issue dito. Convenience din. Yan sa bahay niya, no, na yung naka-pajama ka, komportable ka, naka-aircon ka, walang maingay sa likod mo, walang badang na nagsisigaw, walang lalaking tumatay sa harap mo, gumaganon. Walang amoy na hindi mo gusto, na parang amoy mandirigma. At pwede mo pang i-rewind, i-pause, at i-replay. Sa sinihan, sugal yan eh. Sugal kung sino ang katabi mo. Sugal kung tahimik ba yung mga kasama mo. Sugal kung malinis ba yung upuan. Sugal kung gumagana ba ang aircon. Hindi mo pa pwedeng i-pause kapag kailangan mong umihi. Okay? At yun yung sinasabi ito si Mr. John Lucas. Sabi niya dito, sugal na din yung maayos yung ugali ng manikisabay mo manonood. Totoo yan! Ilang beses na tayo nag-experience ng ganun.
Nagbayad ka na ng 400, tapos yung katabi mo, naglalaro ng cellphone, buong pelikula. Oo, mo, galing. May mga anak na kung may liwanag sa gilid mo, o kaya yung sa likod mo, nag-uusap pa parang nasa sala nila. May matatamaan sa comment section sa hayop kayo. Mga stories ang Netflix at streaming services ginawang accessible ang entertainment, no? Sa 149 hanggang 549 naman. Lalo na kung naka-bundle yung iba, yung let's say yung Signal, Converge, kahit ano pa, no? Na unlimited na ang papanoorin mo. Well, compare sa 400 at 800 ng isang pelikula lang. Isang screening lang, hindi na mahirap i-calculate kung saan na masulit, diba? At saka yung at saka hindi natin pwede, yung sa, pag-usapan to, yung about sa privacy. Noon, pirated DVD sa bangketa, 30 pesos lang. Pamilya mo na manonood. Ngayon, mas grabe pa. Online na, libre, may mga website, may mga Telegram groups, may mga Facebook pages na nag-a-upload ng buong pelikula sa loob ng isang oras. Pagkatapos, lumabas sa sinihan. Ilang oras, di pa to yung popcorn. Dris yung kamay, mga tao sa first screening. Viral na yung, pirated copy online. Di lang pirated yan. Pati na mga apps, may gumagawa niyan. Minsan, nagde-deliver ng libro. Okay? Di ko sasabihin ko ano yun. Alam ko yan. May gumagawa na ng mga apps yan na libre. Ang masaklap pa dyan, meron silang may bayad din na sa amount niya is 169. May live TV pa, may movies na, may anime, may series na, may anime pa. Ang galing. Total package sa halaga ng 169. Nanonood ka lang, unlimited na. Diba? Kaya, era na nga. At parang totoo naman. Okay? Kaya mga stories, mag-iingat din tayo, dito, Kahit apps yan, kahit apps man yan, kahit yung websites pa yan, piracy is piracy. Hindi porket libre, tama na. May mga tao na nagsusumikat sa likod ng mga pelikula nyo. Okay? Mga aktor, mga crew, mga director, mga writer. Kapag nag-pirate tayo, nakakalugi na rin sila. Okay? Kapag ikinalugi nila, hindi na sila gagawa ng mga bagong pelikula. Kapag hindi na sila gumawa ng bagong pelikula, wala na tayong papanoorin. Hindi kasi yung parang cycle yun. Diba? Nagkakaroon ng domino effect doon. Yun yung magiging yung worst case scenario dun. Diba? Guess niyo ba? Ganun lang yun eh. Kaya hindi ko sinasabing hindi ko sinasabing okay lang mag-pirate ha. Pero naiintindihan ko bakit ginagawa ng mga tao dahil mahal ang siningan. Dahil walang affordable ng legal alternative. Kaya ang solusyon hindi lang wag mag-pirate. Ang solusyon kasi dito gawing accessible na legal na paraan ng panonood. Okay? At saka ito, yung mga isang bagay na binanggit ni Mr. Chavez na napaka-importante na pero hindi masyadong pinag-uusapan. Kumbaga yung exclusive system. Lalabas kita pero ayokong may lalabas ka sa iba. Mga stories ang ibig sabihin yun ng mga malalaking kumpanya. At alam na naman natin kung sino yan. Kinokontrol nila kung sinong lalabas ang mga pelikula. Kung stand-alone sinihan ka at hindi ka affiliated sa kanila, sorry ka na lang, wala kang mapapalabas. Diba? At saka sinabi ni Macbal, sabi niya, ginawang exclusive ng Star Cinema at ABS-CBN ang mga artista. Diba? Kaya napapasin mo, exclusive contract ng ABS-CBN at Star Cinema. Daniel Padilla nag-kontrata.
Captain Bernardo, ganun. O yung Enrique Henry Liza Sobrano, noon pa yun yung sinasabi. Ang nag-renew ng exclusive management contract. Di pa yan yun. Hindi pa nasa-shutdown yun. No? Yung iba, sa GMA hanggang teleserye na lang, hindi sila nagpo-produce ng TV. Kasi, mahirap isugal sa kanila. Alam mo yun? Diba? Yung naalala ko yung, alam mo yung may best friend's girlfriend, parang gano'n. Yung kay Marian Rivera, kay Richard Gutierrez. Pinanood ko yun sa sinehan, ang kunti. Imagine mo yun. Nag-produce sa GMA Films, nagbayad ako sa halagang 90 pesos o 100 pesos. Pagpasok ko, konti lang sila. May mga ilan-ilan din. Hindi na siya yung parang katulad sa mga stars nila. Yung pinanood ko, yung kay yung kay Bea Alonso, kay John Del Cruz, yung The Mistress, puno. This is totally different. Kaya tama yung sinabi niya na ginawa exclusive Star Cinema. Ang ABS yung mga artista. This is why it works. Yung mga artista, kinokontrol kasi ng distribution, kinokontrol nila ang mga artista, kinokontrol nila yung market. At sino na lugi? Yung mga maliliit na sinihan. Yung mga standalone sinihan, dati pa yung puno. Yung mga sinihan na nagsilbi ng masa. Hindi lang streaming ang pumapatay sa sinihan, mga stories. Ang sarili nilang sistema. Ang film industry mismo, may kamay din dyan. Okay? At saka mga stories, ito yung personal na issue ko na gusto-gusto ko sabihin na halos na walang mag-uusap kasi dito tungkol dito, okay? Ako, record ako sa akin, mag-record ako mag-closed caption. Alam mo yung mga ganito, napapasin mo? Closed caption yan. Iba sa Netflix, naglalagay ako ng closed caption. Lalo sa mga foreign films, need ko talaga yung ng mga subtitles. So, para ma-gets ko yung maayos sa mga dialogue, At kahit Filipino means na may English dialogue o may accent na hindi ko masyado marinig, request ko, closed caption, please. Okay. Kasi, mga stories, kung itatanong mo, kailangan kong huling nanood ng sine. Ang huling kong nanood ng sine, yung Voltes 5 Legacy. Yung bago magsimula yung simula sa teleserye, sa GMA. Ganun din yun. Konti lang sila, nanonood. Pero may nakita akong closed caption, wala. Kahit Tagalog, wala. At ay nagsimula yan saan? Netflix. Kung hindi lang sa Netflix, pwede sa mga sa torrent na may lalagay ko ng sub, gano'n. Lalagay ko talaga yun. Pero sa Netflix, nasanay na ako sa subtitles. Even sa mga nagtotorrent dyan, kinukuha ko ang mga subtitles. Doon ako kumukuha, di ba? Nasanay na ako sa subtitles Hindi lang Netflix. Diba? Nasanay na ako na nagbabasa na may dialogue at alam niyo kung ano ang natuklasan ko. Mas maintindihan ko yung mga pelikula kapag closed captions. Hindi lang para sa mga sa mga hearing difficulties dyan. Hindi lang yun. Para sa lahat yan. Okay? Para sa mga nasa maingay na environment. Para sa mga gustong mag-catch yung bawat dialogue. Para sa mga nag-aaral ng ibang language. Diba? At saka sa sinihan, I think, siguro wala talaga to. Wala. Karamihan sa sinihan Pilipinas, walang closed captions. Wala Kasi kapag wala lang yung mga wala lang yung mga Asian movies, yung mga Japanese, yung local language sa kanila, in English subtitles, yun, okay pa yun. Pero yung
Yung mga English na language, English na subtitle, na walang subtitles, baka hindi ko na wala eh. Even yung HBO, wala, hindi ko na tinino eh. Diba? Kaya wala, kapag may linya, hindi mo marinig kasi hindi may yung katabi mo, umuubo kasi may tumatawa na malakas, wala ka na magagawa eh. Tapos na, mismo na yung dialogue, hindi mo mabawi yun. Kasi ang simpleng solution lang naman, lagyan ng closed caption yung mga ibang streaming, hindi naman lahat. No? Gawin mo na lang Cinema 1, may closed caption. Tapos yung Cinema 2, wala. Ganoon lang yun. Para may choice sa mga tao para inclusive, di ba? Para may option kung may taong katulad ko, di ba? Na may gusto ko na ng subtitles. Yeah. Tsaka, hindi yan mahirap gawin. Masters, ang technology nandyan na. Ang infrastructure nandyan na. Ang tanong lang, gusto ba nila? O basta lang tayo i-ignore kasi ganyan na talaga ang sistema. At saka pero mga sorry hindi naman puro negative dito, no? Aminin natin, may mga improvement ang mga sinihan niya yun na maganda. Dati kasi libre ang upuan, ibig sabihin paunahan. Yung una nakarating sa loob, sila yung nakaupo sa magandang pwesto, no? At yung mga huli nakatayo sa harap, nakatayo sa gilid, nakatayo sa likod. Sabi ni Mr. Chavez, no, puro hanggang fire exit ang mga tao sa lalabas na naghihintay kasi hindi na makapasok eh. Ngayon, organized seating na. Ibigay ka, saan ka uupo? Bunta ka na, saan ka uupo? Dito na. Dito na yung dito na yung uupo. Yan, ganyan. Dito na. May dito mo na organize. Assigned seat, kumbaga. Hindi na mag-aagawa ng pwesto, hindi na magtatawa ng pila. May dignidad na sa panonood, diba? So yun, aminin natin, may mga bagay na mas okay ngayon. Pero yung presyo ng accessibility, malayo na tayo doon. Diba? Yun yung pasok. Tsaka ito yung at saka nga pala yung sa angle na binabanggit na documentary dun na sobrang totoo. Bago pa dumating yung Netflix, bago pa dumating yung online streaming, may mga mall na unang pumatay yung standalone, ang mga mall na unang pumatay dyan, yung mga standalone cinemas dyan. Sabi ni Mr. Chavez, nung nagtayo ng mga mall sa mga monumento, yung mga karating lugar, yung mga dating customer niya na galing Bulacan, galing Pampanga, andun na sila. Hindi na sila pupunta sa Avenida. Bakit ba sila pupunta na malayo kung meron naman sa malapit? Diba? At totoo naman to, no? Naalala niyo ba dati? SL, Robinsons, Ayala, lahat may yan sinehan na. At ang mga sinehan na mga naging bago, mas malinis, mas malamig, may aircon, may magandang sound system. Kumpara sa mga lumang stand-alone na sinehan na minsan babantot, minsan mainit, minsan nasira yung proyekto. Siyempre, pupunta na tayo na mas maganda, di ba? Pero yung irony dito, yung mga mall cinemas na pumating sa standalone cinemas, sila din ngayon ang namamatay dahil sa streaming. Karma ba yun? O cycle lang ng progress? So, ito, may binanggit si sa Komikado, ito yung importante. Yung MMFF ng Metro Manila Film Festival. Taon-taon during MMFF season, may dagdag na surcharge sa ticket. Dagdag sa taas ng regular price. Ang sabi niya, hanggang sa hindi pa naabot kaya na pangkaraniwan ng manonood. Totoo naman, okay? Ang MMFF dapat ay pagdiriwang ng Filipino cinema. Parang naging cash grab ng mga taon-taon na lang, taon-taon, mas mahal, taon-taon, mas binipili ng lineup, taon-taon na mas maunti ang manonood. At saka mas masakit pa, no? Ito yung sabi ni Komikado, mas mura pa sa Banyaga kahit higit mas malaki ang production nun. Di ba? Mas mura ang Banyaga kahit higit mas malaki ang production yun. Sa kanya na, ouch, man. Ibig sabihin, yung Hollywood film, $1 billion yan na budget, mas mura pa yung ticket kaysa sa Filipino film na attraction lang yung budget. Ano naman yun, di ba?
Mga stories, no, sa totoo lang, hindi ko masasabing patay na ang sinihan dito. Wala akong sinasabi dito. Wala akong sinasabi. Ang ano ko sinasabi dito, may mga tao pa rin na pupunta, may mga pelikula pa rin na kumikita. Okay? Lalo na sa mga blockbuster. Diba? May mga experience pa din na hindi na nare-replicate yung mga Netflix sa bahay. Yung big screen, yung surround sound, yung communal experience na kasama mo na daang-daang taong na sabay-sabay tumatawa, no? Sabay-sabay umiiyak, sabay-sabay nagugulat. Pero, malaking pero to. Kung hindi mag-adjust ang industry, kung hindi nila bababaan ang presyo, kung hindi nila gagawing mas accessible, hindi nila aalagaan ang experience sa manonood. Mamamatay talaga ang sinihan. Hindi ngayon, pero eventually. Okay? Ang solusyon dito, simple lang, Pastor. Una, babaan ng presyo. Gumawa ng third-tier pricing. May premium seats para sa mga gusto nang mag-luxury. May regular seats para sa masa. Going 150 hanggang 200 ang regular. Kahit bawal ang recliner yan. Kahit ordinary upuan lang, maraming pupunta yan. Pangalawa, yung lagyan ng gusto ko nga lagyan ng closed caption, yung mga ibang kinili, pero hindi lahat, okay? Pero bigyan natin ng option ng mga tao. Inclusive, kumbaga. Progressive. Diba? Tsaka, pangatlo, gawin mas accessible ang legal streaming mo. Kung hindi mura sa sinihan, mura naman sa legal streaming, no? Gawing mabilis ang release ng streaming platforms pagkatapos ng theatrical run, diba? Para yung mga hindi upload sa sinihan, may legal na option na rin. Okay? Tsaka pangapat, suportahan ang lokal na pelikula. Hindi yung puro foreign films na pinaprioritize, ha? Bigyan ng chance sa mga Filipino filmmakers. Bigyan ng chance sa independent cinema. Okay? At saka pang naman, huwag natin monopolize ang distribution. Bigyan ng access ng mga maliliit na sinehan kung meron pa man, para may papalabas sila. Para sa ng sistema, hindi exclusive. Okay? Mga stories, ang sinihan ay hindi lang negosyo. Ang sinihan ay kultura. Ang sinihan ay parte na pagkakakitaan natin bilang Pilipino. Doon natin unang narinig yung walang himala. Okay? Doon natin yung unang nakita ang panday. Doon na tayo matutong tumawa, umiyak, matakot, mangarap, kasama ng iba. Okay? At kung hahayaan nating namamatay to na walang laban, nakakalungkot yun para sa lahat. Okay? So mga stories, yun lang yun. Yan ang aking opinion dito. Stay to the point tayo. Walang paligoy-ligoy. At syempre, gusto ko rin naman marinig yung opinion nyo. Ano sa tingin nyo? Patay na ba talaga ang sinihan? O may pag-asa pa? Kailan ang last time na nagsinihan kayo? Yung pumunta kayo ng sine. Kailan kayo ang huling bisita nyo? At magkano yung ticket, ha? Magkano yung ticket? Tapos ngayon, okay? Comment down below sa baba at gusto ko lang malaman. Okay? Yung mga experience nyo. At kung nag-enjoy kayo sa video na to, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click notification button sa aking baba. As always, mga stories, thank you and have a great neighborhood store. Bye! Tayo ulit sa susunod, dito sa aking channel.